Mga kwento ni Felmo. Alam niyo, Sir Seth, nung una ay ayaw ko sanang ibahagi ang kwento ko. Gawa ng pinupukaw lamang nito ang alaala ng nakaraan, na kung saan meron akong malaking pagkakamali. Para akong pinapatay sa matinding konsensya kapag naaalala ko ito. Merong mga listener na baka kahumuhian ako, kasusuklaman, at siguro baka murahin pa ako. Pero dahil tao lamang din ako, pwede ako magkamali. Ginawan ko naman ng paraan ng lahat, pero huli na. At kaya nabuo ang desisyon ko na ibahagi ang kwentong ito. Para dito sa karanasang ito, magkaroon tayo ng aral. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yulo. Mauunawaan niyo ang kwento kung bakit may ganito akong panimula sa oras na marinig niyo ang lahat. At kung ako ang tatanungin, sa mga nakikinig, pasintabi po, lalo na sa mga kumakain. Dekada 90 sa Palawan. Isa akong albularyo. Bata pa ako ay alam ko na kung paano gumamot. Nagsimula sa mga simple hanggang sa umabot sa punto na malulubhan na. Walang pili. May kinalaman man ang kababalagan o hindi. Ginagamot ko. Hindi naman kailan na yung mga kakaibang sakit lang ang kaya ng isang albularyo. Respeto lang yung paggamot sa sakit na normal. Nagbabaka sakali kumbaga, nadinggin ang panalangin at pagalingin ng isang tao noon. Purong kanan ang kaalaman ko, kaya hindi ganoon kalala ang pinsala sa akin kapag gumagamot ako ng sakit na normal. Natutunan ko yung lahat ng ito sa tatay ko. Walang tangan, walang agimat, walang mutya o bertud. Dasal lang at mga Latin na may sapat na bisa kapag may sapat na karga ang katawan. Kumbaga, organikong manggagamot ako. Hanggang sa nagbinata, naging ganap na lalaki at syempre, natural lang na magkaroon ng iniibig. Meron akong pasyente noong babae. Dinapuan ng sakit na tinatawag na dupang. Yung sakit sa tag-init. Parang tigdas at bulutong lamang ito. Makati yun at talagang mabigat sa pakiramdam. Matapos lagnatin, magpapatuloy ang init sa katawan at maglalabasan ng mga kati-kati. May itsura itong babaeng ito sa tingin ko. Napapatawa pa nga ako kasi kahit walang gamot gumagaling naman yung sakit na ito. Huwag lang magpapahangin. Kasi nga kapag nagpahangin lalala, dadami ang kati at mamumula yung katawan. Hindi ko alam kung anong nakain ko at sinabihan ko siyang bumalik sa susunod na araw. Kasi sabi ko tingin ko kulam eh. Kahit ang totoo, hindi naman talaga. Inalam ko ang pangalan, pero tawagin natin siyang Mariana. Mas matanda ito sa akin ng 2 taon. Bumalik siya, napakaaga. Naroroon na sa may kamalig sa ilalim ng lilim ng malaking puno ng sampalok. Napagalitan pa ako ng nanay ko kasi nga, alam ko namang dupang daw ang sakit bakit pa umano pinabalik. Kahit si tatay, sinermonan talaga ako. Pangalanan po natin yung mga magulang ko na Tatay Elias at Nanay Agida. Inamin ko na nagagandahan ako sa babaeng ito. Na sana'y wala itong nobyo o asawa. Hindi ko pa naman ito kilala nung una. Dahil lang at taga-Punta Prinsesa. Kutong lupa ka talaga. Pangalan ko'y masisira dahil sa'yo eh. Pinagkakatiwalaan ako ng mga tao dito. Paano pag nalaman nila na pinaglalaruan mo yung babae? Sabi ng Tatay Elias. Ay nako Elias, hindi ako dyan nababahala sa iniisip mo. Kung hindi sa babae at baka may asawa yan. Wala namang problema dahil binata na itong anak natin eh. Sabi naman ni nanay.
Hinaan niyo naman po yung boses niyo, Nay, Tay. Baka marinig kayo ng babae. Tsaka si Ika, mababanatan ako niyan. Tingnan niyo, nakatitig sa akin, oh. Ito pong si Ika ay kapatid ko itong babae. Pero ugaling lalaki. Lagi kaming nagtatalo nito. Pero wala namang samaan ng loob nun. Malakas kasi mang alas ka eh. Insultador kumbaga. Ang bahay namin ay karaniwang makikita lang sa probinsya. Gawa ito sa amakan, malapad at may lantawan. Lumapit na ako noon sa babae. Nakangiti pa ito at sinabi niyang inagahan niya para siyang mauna. Kako mas maganda yon, tsaka hindi gaano mainit sa pagbabagtas mula sa nayon. Medyo distansya sa nayon ng bahay namin. Dadaan sa malawak na maisan at may mga parting nabalot ng sagingan. Kinamusta ko, sabi ko, Makati pa ba? Sabi niya naman na wala na daw ang lagnat niya pero mainit pa rin umano ang katawan. Walang ano-anong inamin ko noon na hindi talaga kulam ang sakit niya. Normal lamang ito at mawawala sa loob ng ilang araw. Nagtanong pa ito kung anong sakit niya. Kinakabahan daw siya. Isipin mong parang karaniwang tigdas lang. Kasi humahanga kasi ako sa ganda mo kaya yun. Gusto lang kita makita ulit. Ang sabi nito ni Mariana ay dapat sinabi ko na lamang daw nung una. Para hindi na siya bumalik pa. Ang layo pa naman umano ng tirahan niya noon. Nayamot si Mariana. Nakasimangot ang mukha nito. Humingi naman ako ng tawad, kako. Kung magkano ang nagastos niya sa pamasahe, babalik ko. Na hindi ko sinasadya dahil bugso lang ng damdamin. Nanibago kasi ako dahil nagandahan ako sa kanya. Sana maintindihan niya. Hindi pa kasi ako nakakaranas na magkaroon ng kinagigiliwang babae, kako. Dito ay nagbago ang tono ng mukha niya. Tumitig ito sa akin ng matagal at ngumiti. Kitang-kita ko na talaga na kahit hindi siya humagalpak ng tawa. Parang tuwang-tuwa ito. Ang sabi niya, ihatid ko na lang daw siya. Hinawakan nito ang kamay ko at hinila at talagang hindi ko na natanggihan pa yon. Umangal pa ako gawa ng hindi pa ako naliligo eh. Nakakaya. Ang sabi nitong dalaga ay wala namang nakakahiya gawa ng ihahatid ko lang daw siya. Natuwa daw siya bigla sa akin eh. Nakakawala umano ng galit yung mukha ko nun. Napaka-inosente. Hanggang sa bungad ng bahay ni Mariana ko siya inihatid. Malayo. Sabi noon, ngayon alam ko na kung saan siya nakatira. Madali na lamang daw sa akin ang pagbisita kahit malayo noon. Kung manliligaw daw ako ay pinapayagan niya. Napawi ang pagod ko. Wala kaming kibuan habang nasa biyahe. Nahihiya kasi ako noon mula nang magsiwalat ako sa nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, maganda pala yung epekto ng paglalakas loob ko noon. Umuwi ako sa bahay na masaya. Yung mga magulang ko nakangiti lang eh. Si tatay napapatango. Niligawan ko. Halos araw-araw akong nanliligaw. Si tatay nang umasikaso sa mga napapabisita sa amin. Ito mga magulang ni Mariana tingin ko, okay naman. Maganda makitungo. Ang babait ng mga kapatid niyang lalaki. Pinakabunso si Mariana. At ito pa lang ang walang asawa. Sabi pa nga ng tatay nun si Mariana pa magkakaroon ng kabiyak na isang albularyo nun. Hindi mapangmaliit ang pamilya nito. Ano man ang naabot ko sa buhay kahit payak lang. Hindi sila nangutya. Kumaga may respeto talaga eh. Nakikita at naririnig ko yon. Lumipas sa mga araw at naging kami. Sobrang saya ko ng araw na sinagot niya ako. Ang kinagandahan mula pa ng araw na yon, yung mga magulang niya inais nang manatili ako doon kapag ginabi na sa pagbisita. Dagdag pa ng nanay nito. Pwede nga umano ako manggamot doon tapos sa bahay na lang nila pumuslit. Doon sa bahay nila may 3 beses ata yun na may ginamot ako. Napagaling ko naman. Pinaalalahanan ako ng tatay.
Huwag masyadong mapusok at magpakita ng abilidad sa ibang lugar. Tandaan ko umano noon na wala ako sa teritoryo namin. Baka kainggitan ako at baka may mangyari pang hindi maganda. Sabi ko alam ko naman yung lahat at nag-iingat din ako noon. Dalhin mo na lang dito si Mariana, anak. Dito na lang kayo. Mas panatag ako kapag dito ng gamot eh. Hindi naman ganun kadami yung nagamot ko doon, tay. Tsaka hindi ko na uulitin. Hayaan nyo, dadalhin ko po dito si Mariana. Ikaw bahala. Nga pala, kamusta na ba yung pasyenteng tinawas mo? Tagal na nun ah. May nagpunta dito, magulang nun eh. Puntahan ko kaya? Yung alin dun, tay? Yung sabi mo sa akin na kinukulam ng aswang? Yung pinuntahan mo? Yun. O nga no. Hindi na ako bumalik eh. Pupuntahan ko siguro. Siya sige tay. Alis muna ako. Sa kabila ng lahat, hindi yun ang umaagaw ng pansin sa akin. Bagkos ay yung pananabik ko noong makasama sa habang buhay si Mariana. Hanggang sa napabuntisan ko si Mariana. At ito na yung mga pagkakataon na pinag-isa na talaga kami. Namanhikan ako. At sa Hunyo ang naging pitsa ng kasal namin. Pero para na rin kaming mag-asawa nun. Maalaga, mahal na mahal niya ako. Ganon din naman ako sa kanya. Nasa bayan banda ang bahay nila Mariana. Maraming kapitbahay. Parang may kaya kasi may negosyo eh. Malaking lupain sa bukid at hayupan ng pamilya. Tapos itong magiging asawa ko. Tapos pa sa kursong guro at nakapasa na ito sa board exam. Isa sa mga silid ng bahay na yon ay naroroon kami. Sa itaas, sa pinakadulo, pabor sa likuran. Ang ibaba nito ay bakante. Bumukod kasi ang mga kapatid ng bahay nung makapag-ipon na para sa pagbubuo ng kanika nilang pamilya. Minsan na nga lang ako umuwi nun eh kasi nga bukod sa inaalagaan ko din yung asawa ko eh, dumami ang pasyente ko sa lugar. Wala na akong oras para sa pagbisita sa mga magulang ko. Hanggang sa isang araw ay dumalaw si tatay. Dismayado ang mukha nito at sabi nun, yung pasyente ko daw na tinawas ko at kulam ang lumabas. Dapat ay pinuntahan ko. Gawa ng patay na daw ito. At nagkaroon talaga ng kaguluhan doon sa lugar. Hindi ako nakapagsalita kaagad. Nasa biranda kami noon. Kasama ko si Mariana na may 3 buwan ng buntis. Nagpatuloy sa pagsasalita si tatay na may albularyo umanong tumulong pero namatay. Sinundan kaagad ng isa pang albularyo at ngayon ay nasa gitna umano ng matinding laban sa karunungan. Kasi nga yung namatay na dating pasyente ko, humawa sa pamilya ang kulam at ito ngayon ang ginagamit ng albularyo para harapin ang kalaban. Mabagsik umano yung kalaban. Ayon sa impormasyon na natanggap ni tatay, aswang na puro ito at totoo yung lumalabas sa pagtatawas ko noon. Kung hindi mo sana hinayaan yun anak, hindi lalala yun. Dapat pinuntahan mo na lang. Ikaw yung unang albularyong gumamot dun eh. Natural na mahihirapan yung susunod dun. May karga ng dasal mo tapos kinakailang tanggalin para naman maisagawa ng maayos ang trabaho ng bagong albularyo. Nadamay yung isang albularyo, namatay eh. At sandali tayo, kasalanan ko ba? Ganun ba? Pero malalagay din sa panganib yung buhay ko kapag pinuntahan ko eh. Anong mga nganib? Hindi. Mapapagaling yun ng walang magiging problema. Ikaw ang unang manggagamot eh. Ikaw ang may hawak ng alas. Ang susunod na gagamot doon, dihado na kasi mahihirapan dahil sa'yo. Alam mo naman ang patakaran kapag lumipat sa ibang albularyo, di ba? Kailangan tanggalin ang kargang dasal sa pasyente bago magpatuloy sa bagong gamutan. Mangyayari naman to sa ibang albularyo. 2 ang kahantungan yan. Mamamatay yung pasyente at mamamatay ang albularyo. Napatulala talaga ako nun. Walang mali sa sinabi ni Tatay Elias. Tama lahat. At hindi na ito lingid sa kaalaman ng isang katulad ko.
Inuna ko kasi ang sarili ko, Sir Seth. Mas umira lang kagustuhan kong magkaroon ng asawa nun. Sandaling tinalikuran ko ang tungkulin bilang isang albularyo. Pwede naman siguro yun, pero sana yung mga naiwan ko na kung anong problema o may sakit, sana tinapos ko na lang bago pa ako nagpatuloy sa plano kong pag-aasawa, di ba? Tapos saka ko tinalikuran yung panggagamot. Nagtanong ako sa tatay kung may maitutulong pa ba ako nun. Sabi niya naman noon ay meron, pero delikado na. Sakaling tumulong ako, posibleng malagay na naman sa peligro ang buhay ko. Hindi lang sa akin kung hindi sa angkan namin at ang angkan nila Mariana. Wala pang kasiguraduhan, di ba, tay? Ilan ba yung kalaban, tay? Hindi ko alam. Pwedeng isa, pero pwede ding hindi. Malakas na albularyo yung kumakalaban ngayon, pero nahihirapan eh. Tingin ko nga, hindi pa kakayanin ng albularyong yun eh. Mariana, mahal ko. May kailangan akong gawin ngayon ha. Magtiwala ka lang. Tatay, pupuntahan ko. Huwag na anak, huwag sa ngayon. Hayaan mo muna yung albularyo na harapin yon. Saka mo na pag-isipan kapag natapos na kasi lalong magugulo. Mungkahi ni tatay. Pero hindi ako nakinig. Umalis ako at walang ibang tangan kung hindi ang sarili ko noon. Naririnig ko pang tinatawag ako ni Mariana pero hindi ako huminto. Napuno ng pagkadesperado ang puso at isip ko. Nakonsensya ako eh. Malayo ang lugar. May mga isang biyahe at tatagal ng halos 2 oras. Panorte yon. Gabi na nang nakarating ako. Nasa tapat na ako sa bahay ng kinukulam dati na namatay. Maraming tao. Nakaumang sa tahanang yon. Mga kapitbahay ata ang iba doon. Pagkasilip ko, nakita ko sa may salang isang ubod ng tandang lalaki. Hapong-hapong itsura. Kaagad naman akong nakilala doon nang masilayan ako ng pamilya nung kinulam. Ang sabi pa bakit hindi daw ako bumalik. Hindi kaagad ako nakapagsalita. Mag-asawa ito at yung anak na babayang namatay. 5 buwang buntis pa. Bigyan natin ng katanyagang LV. Yun yung bumisita sa akin tapos napayuan ako ng tatay na alamin ko ang sistema doon mismo sa bahay. Napayuko ako. Yung mga tao nagsialisan. Lumapit itong matandang lalaki at galit na galit. Inulit lang ang mga katagang sinabi na mag-asawa. Na bakit hindi bumalik. At dugtong nun ay bakit hindi ko tinapos ang panggagamot. Na namatay ang pasyente at may nadamay pang albularyo. At siya ngayon ang humaharap sa kalaban. Naging madali sana daw ito kung tinapos ko. Doon lang sa unang pasyente, wala na sanang problema. Albularyo pala itong lalaking ito na nagpakilala sa akin. Pangalanan natin itong Tandang Usmil, taga Coron. Walang pinag-iba ang narinig ko dito sa mga sinabi ng tatay. Tila ba sasaktan pa ako gawa ng nanggigigil ito. Umiiyak naman ang mag-asawa. Ang sabi ng lalaki, pinagkatiwalaan daw kami pero hindi sumipot nung araw na susuriin ulit ang anak nila. Napinuntahan ako sa amin pero wala naman. Abala daw ako dahil nga may pinupuntahang babae. Si tatay naman ay abala din dahil nga may ginagamot ito. Sila ang nakapagsabi kay tatay na namimiligro ang buntis na kinukulam. Yung araw na sinabihan ako ni tatay na puntahan ko, yun yung mga panahon na nagtungo sila sa amin. Inantay nila pero wala pa rin kung kaya kumuha na sila ng ibang manggagamot. Hindi daw nila sinabi na naipasuri ng pasyenteng buntis sa ibang manggagamot nun. Pangalanan natin ang mag-asawang itong Ginang Luisa at Mang Bal. Ngayon, namatay ang anak namin. Wala na. Lumipat naman ang sakit sa kapatid. Nasa silid. Ayun dito sa albularyong si Tandang Usmil nahirapan daw siya kasi nga ang lakas na ng kulam. Sabi ni Mang Bal. Tama dong. Lumakas ang kulam at hindi na ito kulam kung tutuusin. Sumpa na ito.
Naging sumpa ng mamatay ang pasyente at napalakas palalo ng namatay ng isang albularyo. May maitutulong ka ba? Kung meron, ipuntahan mo sa silid ang isang anak nila. Walang ano-anong nagtungo ako sa may pinto ng silid nun. 3 ang silid sa bahay na ito. At ang nasa may likod banda ang nasabing kwarto. Magkakasunod at nakahanay ito sa mahabang sala na karugtong ang kusina. Pagkabungad ko, may isang babae doon. Kaidaran ko lang. Tapos may nakahiga sa higaan sa katre. Lalaki naman ito at talagang nanlalaki ang mga mata ko. Nakabahag ito. Ang daming mga kung anong butas sa katawan. Tapos ay nakatingala lang yun at lumuluha ang mga mata. Itong babae tingin ko anak din na mag-asawa eh. Tinawag ito ni Mang Bal. Iwan muna daw ako sa silid kasama si Tandang Osmil. Lumapit ako sa nakahigang pasyente. Sumambulag ang lansa na nakakasulasok. Yun bang nabubulok na laman? O hindi naman kaya'y amoy ng sirang ngipin nun? Ganon na ganon. Napapatakip ako ng ilong. Kako sa sarili ko, napakalala nito. Parang barang na eh. Yung mga butas na nakikita ko hindi naman malalalim pero sugat ito na merong nana. Yun bang bukas na sugat na may nakalutang na nana? Nagtutubig ang iba. Karamihan nasa tiyan banda tapos dito sa bandang kilikili. Nakita ko ang tadyang na may malaking butas at litaw na litaw ang magkakasunod na buto sa tadyang. Yun ang nakausli. Namumula ang bawat gilid at may kung anong gumagalaw. Mga isang palad lamang ang laki ng sugat na ito na parang kinain ng uod. Napadungaw ako sa bintana at nasuka. Napapaiyak ako. Hindi ko naatim ang nakikita ko nun. Baka iniisip mong barang yan ha? Sumpa yan. Walang barang dyan. Kulam na lumalayan. At itong kulam na ito ay hindi na hawak ng salirin. Inilagay niya lang sa isang banda. Hinahayaan hanggang sa kumalat ang sumpa dito sa bahay na ito. Alam mo bang pati yung pamilya ng isang albularyo tinamaan na din? Walang kasiguraduhan ang buhay nila doon. Maging ako nga tingin ko tinamaan na eh. Pero hindi ako uuwi sa amin. Kung mamamatay ako, dito ako mamamatay. Maraming sinabi sa akin si Tandang Osmil. Nasa loob din siya ng silid. Ipinaliwanag niya lahat noon ang kung anong ginawa niya. Naginapos ang salarin. Nagapos niya naman pero nakakawala. Dahil ito sa nakulam na hindi hawak ng kalaban. Nakalagay lang sa isang banda. Malakas ang loob ng salarin gawa ng lumakas ang kulam at hindi niya kasalanan yon. Bagkos ay kasalanan ko daw itong literal. Tingin nga daw niya ay umiinom lang ng alak ang kalaban eh. Hirap na hirap si Tandang Osmil noon dahil paulit-ulit niyang ginagapos at kapag nagsangbit ng paulit-ulit na kataga na hindi nagkakaroon ng bisa, sa kanya ang balik nito. Babalik ang talandro lahat. Naiintindihan ko po Tandang Osmil. Mahirap po talaga kapag ganyan. Ako ang may kasalanan at inaako ko lahat. Dahil dito, isusugal ko yung buhay ko para lang mahinto ang sumpa. Sa papanong paraan naman, Yulo? Ako nga na matagal ng biyasa hindi ko magawa ng paraan eh. Ikaw pa kaya na bata pa? Kulang ka pa nga ng karga sa katawan eh. Sa tingin mo sapat na ang mga dasal mo? Habang tumatanda ang isang albularyo ay lumalakas ng lumalakas. O ngayon, ilang sakong bigas pa yung kakainin mo bago mo marating ang narating ko? Di ba nga parang nanghuhula ka lang dyan sa pamamaraan mo? Ang pinakamaiging gawin mo, hanapin mo yung salarin. Galugarin mo yung Palawan. 1 linggo. Pagkatapos ng 1 linggo at hindi pa hanahanap patay na yung lalaking nakikita mo ngayon. Siyempre alam mo na kung anong mangyari sa susunod, di ba? Lilipat ang sakit at mas malala pa dyan ang sasapitin. Habang may namamatay, mas lalakas ang sumpa na dati isa lang itong karaniwang kulam.
Wala akong masabi nun. Ano naman ang sasabihin ko? Tama naman lahat ng mga namutawi sa bibig ni Tandang Usmil eh. Hahanapin ko ang salarin. Pero papano wala na yung unang kinulam. Yun lang ang posibleng nakakaalam sa kung sino ang kalaban. Alam niyo Sir Seth, kahit na matagal na itong nangyari, napapaluha pa rin ako kapag naaalala ko yung karanasan na yun. Naiisip kong magpatulong sa tatay pero ano din yung magagawa nun? Mas malakas pa sa kanya itong si Tandang Usmil pero walang nagawa. Ultimong ako, ramdam ko ang lakas ng karga ng matandang to eh. Itong pasyente, umiyak bigla at dumaing. Kaagad namang tinanong ni Tandang Usmil kung saan banda ang masakit. Ang sagot niya ay sa buong katawan. Dinampi ko ang palad ko sa may leeg. Hindi ito nilalagnat pero nagdusa. Yan ang may tama ng isang sumpa. Sandamukal na impeksyon ang nasa katawan. Pero walang lagnat. May nabanggit ba sa iyong kapatid mong buntis? Tanong ko dito sa may sakit. Sumabat naman kaagad si Tandang Usmil. Lahat na daw ginawa niya pati ang pagtatanong. Ang may punto lang daw talaga sa tingin niya ay yung babae. Kapatid sa labas nila yon. Anak daw ni Mang Bal sa ibang babae. Ang alin? Yung nandito kanina po? Anak sa labas? Mas matanda sa kanya yung buntis, di ba? Oo, mas matanda. Nang babae itong si Bal pero tinanggap naman ng pamilya nila ito. Patay na ang totoong nanay ng babae kaya kinuha ni Bal at dito na pinatira. Bakit niyo naman nasabi na may punto yung babaeng yun? May mga nabanggit siya sa akin na yung buntis, inaaswang. Nakita niyang aswang sa likod ng bahay. Tapos dahil sa lagi sila magkasama ng buntis na yun meron daw siyang napapansing tao na laging nakasunod sa kanila. Sa merkado, sa may eskwelahan at kung saan-saan. Iisang tao lang ang nakikita niya pero baliwala lang sa kanya kasi wala naman siyang muwang dyan sa mga bagay na yan Yung napansing itim na tao sa likod ng bahay. Huli niya nang nalaman na aswang yun nang maghayag ka dito nung una. Na bukod sa inaaswang kinikulam din. Kakausapin ko po siya ng mas maging malinaw. Papasensya na talaga Tandang Usmil Kasalanan ko po ito. Tanggap ko lahat ng parusa sa akin kung sakaling meron. Tumangulang si Tandang Usmil. Ako noon ay lumabas at tinanap ang babae. Malalim na ang gabi ng mga sandaling ito. Ang mag-asawang si Mang Bal at Ginang Luisa nasa sala. Natutulog na itong si Mang Bal at si Ginang Luisa naman ay nakatulala. Itong babaeng anak sa labas, kinukutuban ako. Para bang may nagtutulak sa akin na may kinalaman yon. Naroroon ito sa may beranda. Sumisimple muna ako ng titig dito. Nakaupo lamang yon tapos nakatingin sa malayo. Ayon sa nalalaman ko, ang kulam ay lumalakas kapag hindi ito nakukuha sa katawan. Lumalakas din kapag may pagkakamali sa isang proseso. Ganon din yung paglilipat ng pasyente kapag hindi nagbibigay abiso sa nilipatang albularyo. Pero lahat ng ito, mangyayari kung nasa malapit lamang ang salarin. Bakit? Gawa ng masusubaybayan niya ang lahat. Malalaman ito ang mga gagawin. At mapaghahandaan niya mga ito. Hindi pwedeng hindi alam ang salarin na lumipat ng albularyo ang isang pasyente. Dahil hawak niya ang kaluluwa ng pasyenteng yon. Mararamdaman niya kung nagpagamot ito sa iba. Naipatawag daw ni Tandang Usmil sa pamamagitan ng gapos. Ang ginamit niya siguro yung lalaking may malulubang mga sugat. Pero nakakawala ang salarin. Anong ibig sabihin nun, di ba? Kahit pa hindi hawak nung kalaban ng kulam na ginamit sa pasyente magagapos pa rin yun at hindi makakawala. Hindi nga lang mapapatay. Ang iniisip ko noon bagamat tama si Tandang Usmil. Pero may isang bagay na bumabagabag sa akin. Bakit lumakas ng ganun lang kadali ang sumpa? Ilang mga sandali ay lumapit na ako dito sa babae. Pangalanan natin siyang Ana Rita. Tumabi muna ako at nakiramdam.
May mga mangkukulam kasi na may malakas na karunungan at kayang ikubli ang sarili. Dito na ako nagsimulang magtanong. Yun na nga, patungkol sa lalaking sumusunod sa kanila nung buhay pa ang buntis. Tapos yung ding babae na nakita niya. Ano sa tingin niya doon, kako? Pusturang babae pa o lalaki? Ang sabi ni Ana Rita, hindi malinaw gawa ng madilim at mabilis ang pangyayari. Sunod kong tanong, ano ang nakita ni Ana Rita noong namatay ang buntis noon? Ayon sa kanya, marami daw silang nakakita. Naroroon din yung albularyong nasawi. Dinugo daw muna yung buntis at sabi ng albularyo, mukhang naunang namatay ang bata sa tiyan. Una umanong kinuha ito ng salarin dahil nga aswang naman yung kumukulam. Tapos mga 1 oras ay namatay na itong ate niya. Para umanong sinapian. Nagsasalita ng hindi nila maintindihan. Hanggang sa ayon, hindi na humihinga pagkatapos magsalita. Ganun talaga yung isang tao kapag malalagutan na ng hininga. May mga sasabihin, delusyon na yun o didiriyo. Saan mo unang nakita yung lalaki na laging sumusunod? Ayon kay Ana Rita, sa kabilang baryo umano. 2 beses niyang nakita doon na parang doon nakatira. Pwede ba makiusap? Pwede mo ba akong samahan doon? Bukas ng umaga. Sa hindi pa nakakasilang yung araw. Pumayag itong si Ana Rita. Nakatitig ako sa mga mata niya. Hinahanapan ko ng kakaibang kilos. Normal naman. Pero magpaganoon ay wala akong tiwala sa mabilisang pagbibigay ng konklusyon. Hindi ako kumbinsido. Ganito ako makasuri sa isang pasyente. Matagal kong pinapakiramdaman. Saka pa lang ako gagawa ng hakbang kapag tingin ko'y pwede na. Maingat ako. Ayoko magkamali. Yun ay ako talaga. Pero noong dumating si Mariana ay nawala na ang focus ko sa panggagamot. At ito ang pagkakamali ko nun. Saglit lang akong natulog. Doon lang sa beranda. Mga pasado 2:00 na madaling araw akong nagising. Inaantay ko na lang noong mag-umaga. Wala akong ibang ginawa kung hindi ang magdasal. Ganyan din ako kapag nagigising sa madaling araw. Hindi na ako natutulog. Pagkos ay nagdadasal hanggang sa sumilang ang araw noon. Damang-dama ko noon ang lakas ng sumpa sa tirahang ito. Nagtatayuan ng mga balahibo ko. May malamig na sandali, may maalinsangan na. Itong malamig na sandali ay para bang may yumayakap na bangkay sa katawan. Ganyan ang irregularidad sa isang lugar kapag may sumpa, barang at iba pang negatibong enerhiya. Hanggang sa ilang mga sandali, nakita ko nang lumabas ng bahay si Ana Rita. Tumitig ito sa akin at tumango. Walang ano-anong umalis kami noon. Pakiramdam ko hindi natulog tong babaeng to eh. Naroroon lang kasi ito sa tabi ng lalaking may tama ng sumpa. Pangalanan natin itong lalaking Joseph. Binata at mahigit 20 ng edad nito. Yung asawa ng buntis na si LV, nasaan? Ayon naman kay Ana Rita, nasa barko. Ang malalay hindi sila kasal. Hindi pinayagang makauwi dahil nasa may bandang Middle East ang biyahe. Maraming pirata. Kinakailangan daw ng crew sa barko. Ganun ba? Sa tingin mo may kagalit ba si LV? Sabi naman ni Ana Rita, mukhang wala naman umano. Lagi daw silang magkakasama. Tsaka hindi daw masama ang ugali ng ate niya. Yung may ibang ugali ay ito yung tatay Bal nila nun. Didiretsuhin na kita, Ana Rita. Gusto ko kasing siyasatin yung lahat sa inyo eh. Hindi lang sa loob ng bahay, kundi pati sa labas. Ikaw ba, galit ka ba sa pamilya nila? Nalaman ko anak ka daw sa labas ng Mang Bal. Mawalang galang na. Gusto kong pati ikaw usisain ko. Sabi naman ni Ana Rita, naiintindihan niya umano. Pero ang gusto niyang ipaunawa ay wala siyang galit. Mahal niya umano yung pamilya.
mahal niya rin umano ang nanay na namatay na. Tumango lamang ako. Binabaybay namin noon ang gilid ng kalsada. Unti-unti nang nagliliwanag ang araw. Ilang sandali lang ay sisilip ng araw nun. Ang sabi ni Anarita ay mas maganda siguro kung sumakay kami ng tricycle. Pumayag naman ako. Sumakay nga kami ng may mapadaang sasakyan. Itong lugar na sinasabi ni Anarita, narating namin. Napapasimangot ang mukha ko nun. Hindi naman crowded, walang aliwan, nayon na may ilang mga bahay. Kako, bakit sila napapaghala sa ganong lugar? Anong sinadya nila doon? Hindi kaagad nakapagsalita si Anarita. Unang beses kong napansin sa kinikilos na parang naging aligaganon. Tinanong ko ulit at para pa itong napapitlag na animoy wala sa diwa. Nauutal na sinabing doon daw gustong gumala ng ate niya. Lakad-lakad lang. Exercise gawa ng buntis naman yun. Yun lang? Tapos dito sa parang liblib na nayon? Matapos kong magtanong ay nagpalinga-linga ako noon. Hindi sementado ang kalsada. Kakahuyan ang nasa gilid. Hindi maganda ang tanawin at awkward talaga kung ito man ang piniling lugar ni LV. Bumuntong hininga ako tapos nagtanong kung saan banda nakita ang lalaki. Sabi niya nasa unahan pa. Malayo pa. Bakit hindi natin pinadiretso yung tricycle? Bakit dito ka banda pumara? Dapat doon na lang. Ayon naman kay Anarita, gusto niya rin umanong tingnan ng lugar. Baka makita niya umano yung lalaking yon. Nako, kailangan tipirin ng oras. Siya, sige. San banda yung sinasabi mo? Naglakad pa kami ng naglakad. Habang nangyayari naman ito ay napapansin ko nang nababalisa itong si Anarita. Biro nyo, umaga, malamig ang hangin, pero parang tirik ang araw gawa ng pinagpapawisan na mukha. Hinayaan ko lang, pero nagdududa ako lalo sa kanya na itong babaeng ito may kinalaman. Kung hindi siya ang mangkukulam at aswang, pwedeng may kasama ito. Isipin niyo, nakarating si LV sa lugar na yon. Imposibleng si LV ang pumili na doon gumala. Hanggang sa nakarating kami malapit sa isang tulay. May ilaya dito pa kaliwa. Crossing. Mahabang daanan yun at ang bawat gilid ay parang gubat na. Ang sabi nito ni Anarita, doon umano sa kantong yon. Doon nakatayo ang nilalang. Hindi ako nagsalita. Dali-dali kong sinuri ang lugar at habang nangyari ito, iniisip ko din noon kung bakit 2 beses niyang nakita. Pero walang bakas ng aswang doon. Normal lang na tila ba burado na ng nilalang ang bakas na dating nilikha niya. Di ba nakita mo siya uli? Kasama mo pa din ba si LV noon? Ayon kay Anarita ay oo umano. Pero nagpaiwan ito doon sa binabaan ng tricycle. Nauna daw siya doon kasi nga gusto niyang makita ang tulay. Maganda daw kasi ang tanawin. Nagtungo ako sa tulay. Naglakad habang nagmamasid sa bawat gilid pero tinawag niya ako. Wala daw doon ng lalaki. Duda siya na tagalooban nito. Sandali, antayin mo lang ako dyan. Diyos ko, gabayan niyo ako. Ano man itong mga pagdududa ko, sana mas bigyang linaw niya. Nagdasal ako. Kasunod ng pagsambit sa Panginoon ay ang mga orasyon na pangpayapa sa kaisipan. Para ito sa paglilinis sa mga bagay na bumabagabag sa akin noon. Para makapag-focus ako ng gusto sa ginagawa ko. Nang makarating sa tulay ay napapailing ako. Anong magandang tanawin yung sinasabi ni Anarita? Malalim ang tulay, maliit ang agos ng tubig. Napakarami pang basura. Yung mga anod galing sa bahay tapos paliko ang ilog at hindi malawak ang matatanaw mo doon. Mas lalo akong nagduda kay Anarita. Pero hindi ako nagpahalata. Malakas ang kutob kong may kinalaman nito pero
Hindi pa sapat yung kutob eh. Alam kong may iba pa. At ito si Anarita ang magiging tulay ko para matuklasan ang lahat nun. Sabi ko umalis na kami. Tumango ito. Sinabing hindi ba daw kami sasaglit sa may looban. Kako wag na. Wala makikita dun kung meron man, puro kahoy. Ang sabi ni Anarita, akala niya daw ay papasukin ng lugar. May pinapakiramdaman lang ako. Wala namang kakaiba dito. Dalhin mo pa nga ako kung saan mo nakita yung lalaki sa ibang lugar. Kasama pa rin yung ate mo dun, di ba? Sa may parke umano at sa merkado. Meron pa sa iba. Sa eskwelahan din. Basta't sumunod lang daw ako sa kanya. Ikaw bahala. Basta pag nakita mo, sabihan mo kagad ako ha. Tumango lang si Anarita. Sumakay kami ulit ng tricycle. Doon sa may parke ay sinabi niyang doon sa gitna daw ng parke, nakita niya ang lalaki nun. Napapadaan sila nun. Sabay sila ng ate niyang patungo sa CR. May pagtataka na siya kung bakit nakita niya ulit. Tinuro pa niya ito kay LV at sinabing pamilyar sa kanyang lalaki. O sige, dito ka na lang, sabi ko. Tinungo ko ang gitna ng parke hindi dahil sa aalamin ko doon ang bakas, kundi oobserbahan ko si Anarita. Matapos kong makarating sa pwesto ay dito na ako bumaling ng tingin sa babae. Hindi ito nakatingin sa akin. Nagpapalinga-linga ito na para bang nagmamadali. Hanggang sa may nakita kong naglalakad na lalaki sa kaliwang banda. Mga nasa 10 metro ang layo nito sa babae. Patungo ito kay Anarita. At napansin kong nagsenyas ang kamay ni Anarita nun. Hindi maipagkakaila na ang paparating na tao ang sinisenyasan niya nun. Tapos dinaanan si Anarita at nagkatitigan sila nito. Sabay titig sa akin ng lalaking yon. Yumuko ako. Dumiretso lang patungo sa unahan hanggang sa naglaho. Napapamura ako. Ito na. Malakas ang kutob ko na ito na ang salarin. Gusto kong komprontahin yung Anarita eh. Pero pinanatili ko munang kalmado ang sarili. Iniisip ko na hindi ako dapat sumablay ngayon. Dahil sa oras na sumablay, wala na. Ubos ang pamilya. Apektado na rin si Tandang Usmil. Pati yung pamilya ng namatay na albularyo.